Magandang gabi, Batangas. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Nagtipon-tipon ang 18 councils ng Boy Scouts of the Philippines Southern Tagalog Region para sa quarterly Regional Scout Committee meeting na idinaos sa lungsod bilang host council ng Pugupulong kamakailan. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Layunin ng nabanggit na pagtitipon na magbalangkas ng mga plano at programa na nakatuon sa pagpapalakas ng scouting movement sa rehiyon upang isumite sa BSP National Council. Tinalakay dito naka-line up na Regional Events 2024, National Events 2024, Election of New Regional Scout Committee, Regional Performance 2023, at distribution of the Commissioner Certificates to the Commissioner Staff. Ayon kay Council Scout Executive Serge Atienza, ang pagdaraos ng RESCOM ay bahagi ng 50th Charter Anniversary Celebration ng BSP Batangas City Council. Sa mensahe ni Mayor Beverly D. Macuja na tumatayong Council Chairperson ng BSP Batangas City Council, tuloy-tuloy ang suporta nito sa lahat ng proyekto ng samahan. Matibay ani ang kanyang pananalig na sa pamamagitan ng scouting, masisigurong may isa sa buhay ang kagandahang asal at disiplina sa mga kabataan. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Sumasailalim sa seminar ang mga bagong halal na punong barangay, sangguniang barangay members, SK Chairperson, gayon din ang mga barangay secretaries at treasurers ng 105 barangay sa lungsod. Ang detalye sa ulat ni Liza Perez de los Reyes. Ito ay tinaguri ang Barangay Newly Elected Officials Orientation Towards Great Barangay Program na pinangasiwaan ng Department of Interior and Local Government. Ayon kay DILG City Director Esther Dator, kailangang dumalo ng mga nabanggit na barangay officials sa grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangay program upang mabigyan sila ng sapat na kaalaman at kakayahan upang harapin ang iba't ibang hamon na maaari nilang harapin habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Nagsilbing resource speaker mula sa City Legal Office, sina Attorney Joan Grace Garing at Jebril Alan Kalingasan, kung saan tinalakay nila ang barangay governance, partikular sa mga kaugnay na probisyon ng Local Government Code, Development Planning, Budget at Finance at Public Ethics and Accountability. Tinuruan din ang mga participants hinggil sa crafting ng resolution and ordinances, parliamentary rules at ipinaliwanag ang Barangay Seal of Good Local Governance. Binigyan din ni ABC President Donda de Macuja na malaki ang maitutulong ng nabanggit na gawain upang makapaglingkod sila ng mahusay sa kanilang mga nasasakupan. Kasama si Vanessa April Palas Villena. Para sa Palakat Weekend News, Liza de los Reyes reporting. Humigit kumulang sa 70 contractors, establishment owners at kinatawan ng mga kumpanya sa lungsod ang dumalo sa Workplace Collaboration Symposium na itinaguyod ng Public Employment Service Office o PESO noong February 27. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ayon sa Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment o DOLI Batangas na si April Rose Magpantay, layunin ng nabanggit na pagtitipon na makapagbigay ng sapat na kaalaman tungkol sa mga responsibilidad, mga karapatan at labor standards bilang bahagi ng industriya ng paggawa. Mahalaga ani ang gawaing ito na nasa ilalim ng Labor and Employment Education Services ng kanilang kagawaran at kanilang mandato upang maipabatid ang mga batas, programa at mga department orders na kailangang ipatupad ng employers. Sa pamamagitan din ng mga batas hinggil sa labor and employment, mapapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado. Ilan sa mga paksang tinalakay niya ay ang Family Welfare Program, Safe Spaces Act at ang Rules on Termination of Employment. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng management at workers upang maiwasan ang gusot sa pagitan ng dalawang sektor at makamit ang industrial peace.
Pinuri ni Magpantay ang pamahalaang lungsod, partikular ang Peso Batangas City, sa pamumuno ni Peso Manager Noel Silang dahil sa inisyatibo ng kanilang tanggapan na magdaos ng naturang gawain. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Gerson Sanchez, Rona Andaya Contreras, reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Nipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palakat Batangas City FB page. Maraming salamat po. Tinanghal na kampiyon sa Spoken Word Poetry Contest ng Civil Registrar's Office ang grade 12 student ng Alangilan Senior High School na si Sofia Velasquez noong February 28. Pagka-teknolohiya ay lumago, kaya't nakasabay tayo, hindi naiwan ang tanggapan ng pagpaparehistro sa agos ng pagbabago sa pag-usbong ng mga makabagong pasangkapan at paraan. Siya ay nagkamit ng 5,000 cash, certificate at gold medal. Nanalo naman na ikalawang gantimpala si Anika Myung Harenyo ng St. Bridget's College na nakapag-uwi ng 4,000 certificate at silver medal, habang third prize winner si Lovely Joy Almares ng Condilabac Integrated High School na tumanggap ng bronze medal, certificate at 3,000 pesos. Naging bataan sa pagpili ng mga nagwagi ang husay sa pagsasalita o performance, originality at message content. Ang nasabing patimpalak ay bilang pagdiriwang ng 34th Civil Registration Month ngayong Pebrero. Ayon kay Assistant City Civil Registration Officer Raquel Muñoz, hangad ng kanilang tanggapan na maipabatid sa publiko ang mahahalagang impormasyon hinggil sa estatistika at kahalagahan ng pagtatalang sibil. Ang kompetisyon ay nilahukan ng 10 mag-aaral mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Tema ng patimpalak ay CRVS, The Future of Seamless Services. Kasama si Vanessa Palas Villena, Liza Perez de los Reyes reporting para sa Palakat Weekend News.
Nanawagan si Mayor Beverly D. Macuja sa publiko para sa ibayong pag-iingat laban sa sunog sa idinaos na first quarterly meeting ng City Disaster Risk Reduction Management Council o CDRRMC na ginanap noong February 27. Ang detalye sa ulat ni Marie Villena Luwalhati. Ang panawagan ni Mayor ay bunsod ng magkakasunod na insidente ng sunog sa lungsod, kung saan isa sa mga ito ay may naitalang nasawi. Mayroon din anyang ilang naitalang grass fire sa iba't ibang barangay. Kaugnay nito, inatasan niya ang Public Information Office na mas palakasin ang information dissemination campaign hinggil sa mga pag-iingat para maiwasan ang sunog at ang mga kahandaang dapat gawin upang masiguro ang kaligtasan ng pamilya. Sinabi ni City Fire Marshal Chief Inspector Joseph Asi na higit nilang paiigtingin ang implementasyon ng Oplan Ligtas na Pamayanan, kung saan sila ay pumupunta sa mga barangay partikular sa mga high-risk areas para magbigay ng kaalaman at kasanayan sa mga residente sa pag-iwas sa sunog. Bukod dito ay marami rin, aniya, silang mga inihandang kaugnay na programa at mga gawain para sa Fire Prevention Month. May koordinasyon na rin ang BFP sa Prime Water at CDRRMC Prevention and Mitigation Committee para sa pag-iinspeksyon ng mga nakainstalang fire hydrants para matiyak na functional ang mga ito. Gayun din ay nagsasagwa sila ng inspeksyon at pag-aaral para naman sa mga lugar na maaaring malagyan ng fire hydrants para sa mas mabilis na pagresponde. Para sa Palakat Weekend News, kasama sina Brian Casado at Elmer Saraspe, Marie Villena Luwalhati, reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.